Hello, kamusta Pilipinas at sa lahat po ng mga manonood natin sa iba't ibang bansa, especially mga OFW, magandang umaga sa inyo lahat. Oy, Soto. O ayan, kinasuhan ka na. Ano ka ngayon? Ha? Harapin mo yung kasong yan. At may kahalong kulong yan. Akala nyo ba, indirect contempt? Yan po ay may kulong. Depende po yan sa korte. Kung anong korte yung mga siniraan mo. Dahil kinriticize niya yung desisyon ng Supreme Court. At hindi lang yun, marami po siyang mga public statement na sinisiraan niya, parang inaalisan niya ng kredibilidad, parang binababa niya yung estado ng Supreme Court. Yun naman pala, sabi ni ang mga nagsampa kasi ng indirect o nagkaso kay Soto ay itong si Topacio, si Harold Respicio, si Jing Paras, mga abogado po yan eh. Meron pang isa, hindi ko kilala. Mga alay ng Duterte yan. Pero, sa palagay ko naman, tama naman yung ginawa nila na kailangan itong Sotong ito, masyadong, Senate President pa naman, masyadong walang galang, bastos sa ating Supreme Court. Kaya nga, tinawag na Supreme yan eh. Yan na yung pinakamataas eh. At yan na yung huling magdidesisyon tungkol sa mga saligang batas natin. At kung ito ay hindi maintindihan, kung ito ay kino-contest, yan yung magdidesisyon eh. Supreme Court. Wala nang iba. Yan na po yung pinakamataas. Tapos kung ano-ano yung sasabihin mo dyan, hindi po pwede. Kailangan kang sawayin. No? Ito yung pamamagitan ng pagsaway sa'yo, yung pagsampa ng indirect contempt. At meron palang history yan si Soto. Actually, hindi siya. No? Yung lolo niya, mayroon po yung lolong naging senador din. At akalain nyo, na-convict din pala yung Soto, yung lolo ni Soto, ng indirect contempt. Korte Suprema rin. Ang binastos ng lolo ni Soto. Akalain mo. Ngayon, ikaw naman. Inuulit lang po yung ginawa ng lolo ni Soto. Na-convict po. Na-convict yung lolo ni Soto dahil sa pambabastos sa Supreme Court. At ito yung sinabi ni Soto, bakit ako lang? Ayan nagtataka kung bakit siya lang ang kinasuhan. Paano naman ang mga kapareho ko ng pananaw tulad ni na retired Supreme Court Justice Adolph Ascuna, si Ranilio Aquino, UP Law o UP College of Law, Paulo Yemeses, Attorney Wilfredo Garrido, Law Dean, Mel Santamaria. Yan daw yung mga kapareho ng pananaw niya. At nagsalita din yata yan. Ewan ko kung nagsalita nga. Pero ikaw yung matindi yung mga pinagsasabi. Siguro may mga galang pa itong mga, kapareho mo nga ng pananaw, pero yung mga statement nila, mga sinabi nila, may paggalang siguro. Ikaw wala kang galang eh. Yan po ay dahil sa ambisyon ni Soto. Gusto niyang ma-impeach si VP Sara. Teka, hindi naman ikaw yung nagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara, yung mga makakaliwa, di ba? At hindi rin ikaw yung nagsampa o naghain ng motion for reconsideration na ibinasura nga ng Supreme Court at dineclare na unconstitutional. Hindi ka kasama dun eh. Pero siya yung galit na galit. Siya yung galit na galit. Just because the ambition. Yung ambition mo, Soto, na maging vice president. Hindi ka kasi nanalo eh, sa eleksyon eh. Tinambakan ka ni Sara Duterte. At gusto mong maging vice president sa pamamagitan ng ma-impeach yung tunay na vice president na ibinoto ng tao. Yan kasi yung gusto niya. Baka sakali, no? Pag na-impeach si VP Sara at lumuhod siya
sa harap ni Marcos Jr. na ako gawin mong vice president. No, ako yung i-appoint mo. Ganito po kasi yan. Pag nawala yung vice president na impeach, ang presidente po ay mag-a-appoint. Pipili po siya sa mga congressman o kaya mga senator. Diyan mamimili ang presidente na i-a-appoint bilang vice president. Gaya nga ni Gloria, nung natanggal si Gloria, si Erap, pumalit si Gloria. Siya yung vice president eh. Pag natanggal ng president, papalit ang vice president. Di na bakante ngayon yung vice president. Kasi, naging president nga si Gloria. So, under the Constitution, yung president, si Gloria na, president, mag-a-appoint siya ng vice president. At ang in-appoint niya, si Gingo na. Sa mga, siguro kaedad ko, baka naalala pa nila, si Gingo na po ang pinalit na vice president ni Gloria. Siya po ay senador. Dilawan po yan si Gingo na. So, ganun po ang mangyayari kapag na-impeach ang vice president, si VP Sara, mag-a-appoint si PBBM ng vice president at yun ang parang siguro magmamakaawa siya kay Bongbong Marcos na gagawin kong lahat. Gawin mo akong alipin, gawin mo akong tuta, basta i-appoint mo lang ako. Doon sa galit na galit siguro eh. Ang masyado mong pinapaliit yung pagkatao mo. Kaya ayan ngayon. May kulong yan. Posible kang makulong dyan, Soto. Pag umaksyon na yung Supreme Court at sinabi na, oy Soto, kailangan mo nang sumagot dito. Baka may may argument pa yan. Pakikipag-argument ka pa dyan sa mga Supreme Court at sa mga naghabla sa'yo, yung mga nagreklamo kay Lato Pasio, kahit papano, mamroblema ka muna sa pinagsasabi mo sa Supreme Court. At binatikos niya pa na may agenda raw. May agenda yung Supreme Court. Hindi kaya ikaw ang may agenda? Diba? Diba gusto mong mag-president, mag-vice president? Kasi nga, tumakbo ka ng vice president. Katandem mo si Lacson. Di may pangarap kang mag-vice president, di ba? Established na yon. Kaya ngayon, gusto mo ma-impeach si VP Sara para ikaw ang pumalit. Ganun lang kasimple. Kung kaya, bisit na bisit, galit na galit ka sa Supreme Court. Ang problema, lumampas ka sa limit sa mga sinasabi mo. Meron tayong mga, di ba, freedom of speech, expression, nasa constitution natin yan, pero lumampas ka sa limit. Alam naman natin, lahat tayo, may limit yan. At kapag lumampas ka sa limit, maaaring sampahan ka ng libel, cyber libel, at ito nga, ang isinampa sa'yo, in contempt o indirect contempt. Kapag regional trial court yata, may multa yan na 30,000 to 50,000 siguro, ganon. Nabasa ko yan kaya lang nung nakaraan pa nung nung nabalita na balak sampahan nila Topacio, si Soto, doon nagbasa ako, nag-research ako. Ganon yata yung penalty, yung ang tawag nito, yung may babayaran siya. At may kulong na 6 na buwan pag regional trial court. No? Kung yung regional trial court binastos mo sa kanilang desisyon. Supreme Court itong binastos mo. Baka ang multa dyan mga 300,000. O hindi natin alam. Baka ganun. Supreme Court na yan At baka ang kulong dyan mga 6 years. Di ba? Mamroblema ka muna ngayon. Alam ko hindi ka makakatulog ngayon. Mamroblema ka muna, tapos kumuha ka ng magaling-galing na abogado at pagmiting-mitingan nyo muna yan. At least kahit papano, binigyan natin ng problema. Tama yung ginawa nila Topacio. Tama yan. Bigyan mo ng problema yan. I'm sure gaganti ito.
gaganti to. Pero mahihirapan siya. Paano siya gaganti kay Topacio? Kila Harold Espicio o Respicio? Paano siya gaganti? Ha? Hindi siya makakaganti. Anong gagawin niyang counter dito? Magka-counter siya ng sampa ng kaso. Ano bang tawag doon? Ano nga ikakaso niya? Wala eh. Kaya ito, harapin na lang niya. Mamroblema ka muna. Hanggang dito na lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.